aking take home ay, sabi nga ay tagapagpatupad tayo ng salita at hindi tagapagpakinig lamang. So once na narinig natin, para sa atin yun, hindi para sa katabi. Lagi natin ganun ang iisipin natin kapag narinig natin. And minsan din, yung sa nagtuturo din, unang-una talaga, tayo ang tinuturuan kapag tayo nagtuturo. Kasi pagbabasa pa lang natin, tayo ang tinuturuan. At kaya nga, kapag narinig natin yung mga salita ng Diyos, yun ay para sa atin. Dapat hindi na natin iisipin na para sa iyo yun. Para sa atin yun. At huwag negative ang dating, dapat positive. Na kaya narinig natin yun para sa atin. Yun nga, para sa atin, para sa ating ikalalago. Yun lagi. Para hindi tayo magiging carnal Christian, para hindi tayo magagalit. Sabihin ni, lagi naman akong pinatatamaan yung speaker na yan eh. Pwede ka ganon? Ayoko na ngang susunod, ayoko na ngang makinig dyan. Tapos sasabi pa natin, alam mo kung sino magsalita. minsan, minsan ganyan, minsan ganyan ugali natin, alam mo kung sino magsalita, siya nga itong, yung mga ganyan ganon. So, dapat laging isipin natin na para sa atin yun. At yun, para sa ating ikalalago. And minsan nga, hindi tayo nakakasunod. Tagapakinig lang talaga minsan tayo at hindi nakakasunod. Pero bilang mga Kristiyano naman lalo't matagal na, nako-convict naman tayo convicted tayo. Alam natin sarili natin, hindi ako nakakasunod. So nahingi tayo ng tawad, Lord, sorry kasi hindi po ako nakakasunod. At alam din naman natin, at lagi din naman natin nababasa at naririnig, yun sa Santiago 2:17, sabi nga, faith without action is dead. So alam naman natin yun, kaya tayo nakukonvict kaya tayo convicted kapag nakarinig tayo ng mga salita ng Diyos at hindi natin nagawa. Alam natin sarili natin, Lord, sorry po kasi hindi ko po nagawa. So hindi naman masama yun. Pero hindi naman dapat din na lagi na lang, Lord, sorry, hindi. Paano kung kunin na tayo ni Lord? Lagi na lang na hindi ko nagawa. Kailangan nga, makagawa din tayo. Kailangan talaga yung application. Kailangan lumago. So, yun, lahat ng naririnig natin nga ay para sa atin. Para din sa kapwa, pero higit sa lahat, para sa atin. No? So, dapat, huwag natin lokohin yung sarili nga natin. Sabi nga ni Bikay na huwag nating i-deceive yung sarili natin na, hindi ako yun. Huwag nating lokohin ang ating sarili. Huwag nating isipin na, di ka minsan yung idedepensa pa natin yung sarili natin. Yung tayo yung nakukonvict na, idedepensa pa natin yung sarili natin. Huwag nang ganoon. Sa halip na idepensa pa natin yung sarili natin, aksipin na lang natin at mag-repent tayo, humingi tayo ng tawad kay Lord. Then, gawin natin kung ano yung dapat, bilang follower nga ni Lord, dapat talaga makasunod. Yun yun. Hindi lang makinig. Kasi kapag tagapakinig lang tayo, magiging best listener lang tayo, hindi tayo magiging follower. Kasi tagapakinig lang tayo So, kailangan sundin, yun ang kailangan makasunod tayo. Sabihin, hindi lang yung pakinig, kasi yung pakinig minsan lalampas yun sa kabilang tenga natin samantalang yung nakinig natin, tas ginawa natin, yun yung may manifestation sa ating buhay. So, yun ang iniutos sa atin ni Lord at yun ang gustong gawin ni Lord sa atin na maging hindi lang tayo listener kundi doer. Sabi nga doer tayo. Kaya nga sa Great Commission natin laging sinasabi na go. So action word yun. So hindi pwedeng listen. Hindi naman laging sinasabi go and make disciple, go and preach my word. Di ka laging ganoon ang sinasabi sa atin. So, hindi lang sige, makinig na lang kayo. Laging utos sa atin, mag-go. Ang laging utos sa atin ay mag-follow. So, siyempre, kung mag-follow, ibig sabihin, merong action tayong gagawin.
So yun, hindi naman from time to time, hindi naman palagian. Pero ang mahalaga tayo ay nakakasunod. 'Di ka kunwari 'pag umaga, wake up, 'di ka? May morning devotion. Action din 'yun kasi babangon ka, 'di ka, gigising ka, 'di ka? Kahit antok na antok ka, naku, nag-uumpisa na. O 'di ka, may action din 'yun kasi puwede mo naman sabihin na, tutulog na lang ako, bukas na lang ako makikinig. Pero paano kung napakaimportante pala at talaga importante, 'di ka? Yung maririnig mo ngayong umaga, yung palang maririnig mo ngayong umaga ay parang para talaga sa iyo tapos, hindi ka bumangon, hindi ka nakinig, eh, di sayang naman, 'di ka? Sabi mensahe pala ni Lord yon para sa iyo dahil meron kang i-encounter na related doon sa ibinahagi ngayong umaga, eh, di sayang hindi mo narinig. So yun, we need to follow not only to listen at kailangan talaga yung application sa bawat naririnig natin. Till the end, sabi nga ganyan, huwag tayong sasawa till the end. Kasi hindi naman tayo 100% na nakakasunod. Hindi tayo 100% na nakakasunod sa mga salita ng Diyos. Sabi lagi tayong on process. Pero hindi masama yun na unti-unti, sabi niya, unti-unti tayong tinuturuan, unti-unti tayong natututo, kaysa naman sa wala tayong natutunan, wala tayong naririnig. So, mahalaga ang makinig, syempre, doon nag-uumpisa nga sa listening. Kasi doon sa mga nakikinig natin, yun yung sinusunod natin. Kasi kung wala naman tayong naririnig, wala tayong gagawin. So, mahalaga ang nakikinig at sabi nga dito sa verse ngayon, ay mahalaga talaga na sabi nga, hindi lang tayo taga-pakinig, kundi taga-tupad. No, taga-tupad. Hindi yung tupad ng ng ayuda. Sabi nga, may mga nakakakuha, meron namang hindi. Hindi tupad ng gobyerno. Tupad ito ni Lord. Dapat tayo makatupad. Yung sa gobyerno, pinipili lang ang nagkakaroon. Pero itong tupad ni Lord ay para sa atin lahat. So, yun lang and good morning. Kaya din natin. Yung mga tupad, binabayaran pero ayaw naman magtrabaho. Okay. At pakinggan naman natin, sino pa po ang gustong magdagdag o magbigay ng kanyang take home. Tawagin uli natin, Sister Mirna, kasi naon siya may kahapon eh. Ngayon kaya. Yan. Ayaw na naman.